So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, tapos na tayo sa first round ng tournament, bracket A and bracket B. At ngayon, bracket A na ulit tayo para sa round 2 or second round ng tournament. So since na-review na natin yung mga battle sa first round, alam naman natin na maghaharap sa second round is si Looney at G-Clown, no? So review natin ngayon Looney versus G-Clown sa round 2 ng Isabuhay tournament. Nakaka-excite kasi syempre Looney yung na-review natin sa unang review natin sa Isabuhay tournament. Ano yung mga sinabi ko kay Looney doon, tain na sobrang ganda ng construction ng linya, ang ganda ng rhyming, basta ang sarap sa tenga na yung rap or yung mga verses ni Looney, no, kay Badang. Pero para sa akin hindi rin naman nagpahuli si Badang doon. Maganda rin naman yung pinakita niya, pero tangina hindi yun enough para matalo ang isang Looney. Ngayon naman susubok si G-Clown kung paano niya basagin ng isang Looney, at si Looney naman, si Boss Loons naman, tignan natin kung ma-maintain niya yung ganong klaseng estilo or ganong klaseng rhyming skills. Hari ng tugma, 'di ba? Hari ng tugma. So nakaka-excite panoorin to. So let's go. Huwag natin patagalin to. Let's go. Paus ganay kadua at Isabuhay 2016, pakinggan natin Looney. Let's go. Davao, handa na ba kayo? Unang bira! Alam mo bang ginugel kita? Putragis ka, lumabas na resulta, isa. Facebook mo pa. Ang tumal, di ba? Sa isip-isip ko siguro sa wakas sisikat na siya kasi Looney na to. Sa isip-isip ko naman, sino ba tong loser na to? Lugi ako! Kuya Enigma, ano tong kalaban ko? Walang kwenta. Ang pangit pa. Tingnan mo, round 1 pa lang, pero yung mukha niya pang round 12 na. Sabi mo, manalo-matalo, panalo ka na? Talaga? Sarap mong sapakin. Manalo-matalo, tandaan mo to, tarantado. Bano ka pa rin! Huwag ka masyadong maangas dyan, Mr. Payaso na gangsta. Kilala ka lang naman dito sa liga bilang pangalawang panalo ni Damsa. Akala ko pa naman malakas kalaban, sabay ikaw lang pala, kalapastanganan. Ang sarap banatan, kakayurin ko yung sapatos ko sa kalsada pagkatapos ko itong matapak-tapakan. Kasi kapag ako na lumalaban, maraming tao. Pag ikaw na lumalaban, palaging talo. Tandaan mo, hindi tayo magka-match, nagkataon lang talaga na magka-bracket tayo. Kasi ikaw yung klase ng payaso na dapat pinapakalista sa flip-top. Ako naman yung klase ng payaso na mukhang bukalista ng Slipknot. Okay. Ikaw yung klase ng payaso na wala lang, papampam. Ako naman yung klase ng payaso na masahol pa sa kalaban ni Batman. Subukan mo makipagsabayan para ka nakipagsapakan kay Van Damme. Makakatikim to ng tadyak sa mukha niya na mula sa talampakan ng Spartan. Kasi ikaw yung klase ng payaso na... Grabe. Simula nung nag-umpisa si Loon sa round 1 niya, wala akong narinig na hindi magkaka-rhyme, puta. Lahat. Ang ganda nung rhyming. Bisit talaga sa rhyming si Boss Looney. Pakan kay Van Damme. Makakatikim to ng tadyak sa mukha niya na mula sa talampakan ng Spartan. Kasi ikaw yung klase ng payaso na puro lang ganito. Ako naman yung klase ng payasong kumakain ng puso at takdo at madalas mo ako matatagpuan sa loob ng bangungot ng anak mo. Magdodoorbell ako sa inyo alas 12 ng tanghali. Pagbukas ng pinto ng misis mo, malaking revolver ang babate. Kablam! Naku po, kalat ang dugo, basag ang bungo na parang bote na nasagi. Uubusin ko yung inchik beho mo na lahi gamit ang bikadena kong lagari maliban sa dalawang anak mo na parehong nakatali para merong magkwento na nangyari sa mga reporter kung sakali. Grabe yung rhyming, Boss Looney.
sunod-sunod talaga yung, actually yun na lang talaga yung pinapakinggan ko no. Kung may masasabi ba si Looney na hindi magkakaray or hindi mag-rhyme sa dulo, pero hindi wala talagang palya. Grabe yung rhyming scheme talaga. Ang sarap sa tenga nun. Ang mga katawan nila ay hindi magkasya sa isang trash can, kaya pinaghiwa-hiwalay ko sa 10 basurahan. Hanapin mo na lang kung nasan. Wala nang personalan, diretso na sa hukay ito. Kasi wala namang interesado dyan sa personal na buhay mo. Walay kailan mo diri sa Davao, pauli. Bisag wala na hurado, siguradong panalo na uli. Naghihintay na sa Maynila yung kabaong mong puti. Check-in ko na lang yung bangkay mo sa eroplano pag uwi. Ang lupit nun, pre. Ang lupit nun, isang malupit na round 1 umpisa. Isang malupit na umpisa sa round 1 ni Boss Looney, at tayo na walang tapon doon. Unahin na natin yung rhyming. Sobrang bilib talaga ako, sobrang hanga talaga ako sa rhyming scheme ni Idol Looney or ni Boss Loons. Simulan nag-umpisa siya sa round 1 hanggang sa natapos siya, pinapakinggan. Parang sa sobrang perpekto ng verses ni Boss Loons, parang ang aantayin mo na lang talaga, uy, hindi magka-rhyme yun Yun na lang yung aantayin mo yung may maririnig ka na hindi magka-rhyme, pero hindi sumablay pa rin tayo doon kasi buong round 1 ni Looney, puta, magkaka-rhyme yun. So yung punto andoon, yung jokes nandoon, yun, pagiging well-rounded pinakita ni Looney doon. So tignan natin kung ano yung magiging bawi ni G-Clown, pero Looney is Looney. Para sa akin sobrang perfect, walang naging dead air doon walang naging dead air. Sobrang entertainable talaga yung buong round ni Looney sa round 1 na yun. So G-Clown, tignan natin. Yo. Kailangan ko pa bang magsalita? Kung umpisa pa lang, alam nyo na naman kung sinong panalo. Kailangan ko pa bang magpakitang gilas sa entablado kung ayun pa lang, may napili na yung mga hurado. Sir Arik! Hanggang kailan ka ba ganyan? Napakasama talaga ng ugali mo, wala akong masabi, tangina. Kahit nga sa Maynila ito ganapin, lugi na nga ako Sa Davao mo pa dinala. Pero manalo't matalo, di na yun sa akin mahalaga. Dahil ngayong kalabang ko na si Looney, tangina, talo na talaga. Tangina ka, joke lang yun! Anong akala mo, ganun lang yun kadali? Oo, excited ako makalaban ka, pero di ako excited masawi. Oh, excited na yung mga tao, pakitaan mo uli. Pakibigay mo na rin yung grand prize, Enigma, mukhang excited na yung uwi. Kasi umpisa pa lang, alam na namin ang yung pakay. Kinalabet muli si tatay kasi wala nang pambiling tinapay. Kami na naman kasi Looney na yan Parang di na kayo nasanay. Pagbusog na ulit yung pitaka niyan, alsabalutan na ulit sa bahay. Simpleng usapan na lang, Loons, wag na nating pahabain. Bukas na masyado yung libro, kaya madali na lang basahin. Noon pa may alam na namin yung matagal mo nang gawain, na babalik ka lang sa flip-top kapag wala ka nang makain. Yun! Tang ina, pumalag. Maganda yung punto niya doon. Ang ganda nung setup. Tapos yung pinaka punchline or yung pinaka haymaker nag-pay off. So props kay G-Clown, isang malakas na setup yun, isang malakas na suntok yun. Nagustuhan ko yun. Ang galing nun. Na nating pahabain. Bukas na masyado yung libro, kaya madali na lang basahin. Noon pa may alam na namin yung matagal mo nang gawain, na babalik ka lang sa flip-top kapag wala ka nang makain. Lakas nun. O ano? Gusto nyo ng bars? Pwes bars nyo mukha nyo.
Di ako magpapalit ng style para lang sa simpatsya ng tao. Sa labang to, ako'y dihado. Oo, talo na, panigurado. Pero putang ina, masaya na ako. Mapatunayan ko lang kung sino ba talaga ako. Galing. Kasi ako daw yung wannabe smugglers. Yan ang madalas nilang ipagsigawan. Pero ako, alam ng mga tunay kung sino at paano ako lumaban. Lahat ng rapper dito galing sa tamod mo. Itong idol nyo nasisiraan, kamakailan lang ang nagpapakatistero eh. Ikaw itong galing sa tamod ni Brian. Ito naman kasing idol nyo eh. Ang sakit magsalita. Kala mo naman yung industriya ng rap sa Pilipinas sa kanya nagmula. Tinitingala ka na sa tuktok kaya wag ka na manghila pababa. Kung gusto mo maging utak ng rap sa Pilipinas, wag kang utak talangka. Mangka. Isa ka na sa pundasyon nitong liga pero yung imahe ng lilimahid. Mga kamay mo'y madumi na di dahil sa tinta kundi dahil sa putik mong ipinapahid. Sayang ang galing nitong songwriter. Naging cancer yung pagiging ganit dahil itong boy pag may mataas na offer napipick up. Ogie Alcacid. So ano? Kailangan ko pa bang magsalita? Eh ngayon pa lang naman. Boy pick up, Ogie Alcacid sa mga nakaabot nun sa Bubble Gang tuwing Friday ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Bubble Gang before, ako puta, isa ako sa mga nag-aabang ng Bubble Gang every Friday night. Natapos ko yun, putik. Nakakamiss yung Bubble Gang, no? So, ayun, Boy Pick Up, Ogie Alcacid. Si Boy Pick Up yung, dati ba nauso yung mga pick up line? So, may segment yung Bubble Gang doon na Boy Pick Up. Si Neneng B, ayan. Tapos, ang gumanap nun si Ogie Alcacid. So, sa mga hindi nakaabot nun, may siguro, nasa YouTube naman yun, pwede nyo panoorin. Sa mga nakaabot naman nun, kaway-kaway sa atin. Naging ganit dahil itong boy pag may mataas na offer, napipick up. Ogie Alcacid. So ano, kailangan ko pa bang magsalita? Eh ngayon pa lang naman, alam niyo na naman kung sinong panalo. G-Clown versus Looney. Sangina, nagagaguhan lang tayo. O sige, ikaw na yung panalo. Pero sana ngayon pa lang mapatay muna ako at wag muna akong bubuhayin. Dahil pag ito umabot pa ng round 3, pangako may kalalagyan ka sa akin. Time! Maging honest ako sa inyo guys. May palag yun. May palag yung round 1 ni G-Clown para sa akin. Kung paano ko tinake, kung paano ko inabsorb, kung paano ko narinig, kung paano ko napanood yung round 1 ni G-Clown sa round 1 ni Looney. Para sa akin, pumalag yun, no? Sobrang lakas ng unang haymaker na binitawan ni G-Clown, yung about dun sa kaya ka lang nandito sa flip up kasi wala ka na makain, yung ganung punto na pag meron ka na ulit, aalis ka ulit, diba? So, yun, ang ganda nung punto nun para sa akin, sa pool dun si Looney, although wala naman akong pinapanigan kung totoo ba yun o hindi, pero sa kung paano ko kasi narinig yun, kung paano ko na-absorb yun, yung imagery, mas na-feel ko yun na mas direkta. Para sa akin, ano doon, sa pool doon si Looney. Then, ang pinaka floss lang, ito, nasa floss na tayo. Pinaka naging floss lang ni G-Clown sa part ng round 1 niya is malalayo yung agwat na mga suntok. So, sabi ko nga sa inyo, ang lakas nung yung paawa effect sa umpisa ng round 1 para sa akin, effective yun eh. Effective yun for me. Para sa akin lang naman, kung sa inyo hindi naging effective yun, okay lang. Pero para sa akin, effective yun. Kasi yun yung pinaka-setup niya para dun sa isang malaking suntok eh. Isang malakas na suntok eh. Yung about dun sa yung about nasa flip top ka kasi wala ka na makain, yung mga ganun. So, okay yun. For me, sobrang pulido, sobrang pointed talaga yon. Kaso, sabi ko nga, ang naging flaws ni G-Clown sa round 1 is malalayo yung agwat ng haymaker at suntok. So, may malakas na haymaker dito, tapos ilang linya pa or ilang setup pa ulit bago may malakas na suntok. So, ayun yung kumbaga parang setup, suntok, tapos solid na suntok, tapos setup, tapos suntok lang, hindi ganun kabigat, tapos setup ulit, tapos suntok lang ulit, hindi ganun kabigat. So, ganun yung naging story ng round 1 ni G-Clown.
sa round 1. Kaya ako nasabi na pumalag yon kasi yung mga ilang suntok na tumama kay Luns is mabigat eh. Isa na dun talaga yung pinakaumpisa niya na about dun sa kaya ka nandito kasi wala ka nang makain or wala ka ng pera. Lakas nun, malakas talaga yun. Nagustuhan ko talaga yun. Then yung mga sumunod, malakas pa rin naman yun pero hindi na kasing level ng unang haymaker niya. So yun, kaya para sa akin pumalag lang yung round 1 ni G-Clown. Unlike kay Looney kasi syempre skills, rhyming skills, rhyming skills, yung punto, yung jokes, yung pagiging well-rounded pinakita ni Looney dito sa round 1. So dumikit si G-Clown sa sa round na to. So i-scorean ko to ng 9-8. Siguro kung yung mga narinig kong haymaker at punches ni G-Clown is kasing lakas nung nauna niyang haymaker, siguro itatabla ko to or baka ibigay ko pa kay G-Clown. Pero for me, dumikit si G-Clown sa round 1, bigyan natin ng score na 9-8. So yun, sana nagustuhan niyo yung explanation ko doon. Round 2. Yan na ba yung pinag-practicean mo araw-araw mula morning hanggang gabi? Ang corny mo naman pre, nakakaantok ang puta, pa-order nga ng kape. Kung ganyan lang din ang gagawin mo, dapat pinongger mo na lang kami. Gago. Sabi niya pa kay Krega sa laban nila, makakatikim ka ng mga, ay wag na lang pala kasi wala ka namang ugong, wala kang tunog. Kahit mag-reference ako na mag-reference sa mga laban mo noon, walang makakasunod kasi wala naman nakapanood. Pagdating sa YouTube videos niya, 50,000 views na, pinakamarami. Alam mo bang 49,999 doon sa nanay mo, hindi lang niya sinasabi. Gago. At alam niyo bang, sinubukan ko pang manood ng mga battle ni Hung Hang? Ang bagal-bagal pa naman ng internet sa Pilipinas, tapos yun lang? Ano ba yan? Mahiya ka naman, panghimagas ka lang. Pagkatapos ang laban namin ni Badang, laban na namin ni Tipsy D, agad ang inaabangan. Kasi hindi ka kilala ng mga tao at karamihan ng hurado. Kahit ikaw yung lihiti mong amo, kinakagat ka pa rin sa braso ng sarili mong aso. Kasi hindi ka kilala, hindi ka kinikilalang kaibigan ng mga akala mong barkada mo. Pinakasikat mo na naging status sa Facebook. Hi guys, bakla ako. Haha, narak ka bro. Ang pagkakataong mong to'y wala ng pag-asang maulit. Pasalamat ka, pinatulang kita kasi akala ko sulit. Si Looney pa, lalabanan mo. Sige, bigyan na ng lubid para nilabanan mo si Jordan ng one-on-one. Pustahan ay tubig. Pero kahit pumusta ka pa ng 10 piso o 8,000, ganun din bro. Ako ang pamahalaang nagpapatupad ng mga patakaran dito para nilabanan mo si Magneto sa loob ng tindahan ng kutsilyo. At kung akala mo wala... Magneto guys, siya yung may paano ko ba explain? Di kasi ako fan ng X-Men eh. Pero si Magneto kaya niyang kontrolin yung mga steel or yung mga bakal. Ayan. Pamahalaang nagpapatupad ng mga patakaran dito para nilabanan mo si Magneto sa loob ng tindahan ng kutsilyo. Rhyming pa rin, no? Akala mo wala akong pang... Naka-multi pa rin eh, no? Tiltok! Nakahingi ako ng info. Balita ko sa isa sa mga gig nyo nila Basilio, nalasing kayo ni Miko. Pagpatak ng alas 5, lumabas yung pagka-weirdo. Wala nang intro-intro, inihian mo si Senyo! Tama ang narinig nyo. Inihian niya si Senyo. Binanggit niya pa yon sa interview pero pina-edit mo yung video. Alam mo kung kanino ko nalaman to? Kay Kuya Kevin pa mismo! Di na to chismis kasi mismong misis mo na yung source. Mismong misis mo pa yung source. Ang tanda-tanda mo na nga, umiihi ka pa sa shorts. Kawawa naman yung asawa nito, palaging bitin sa banatan. Para ka daw kasing fire exit, ang bilis mong labasan. Pero di ko na kailangan magsaliksik ng lahat ng yon dahil marami kang kaibigan traidor. Kevin De La Cruz, pwede bang humingi ng pabor? Sige na tol.
Sa susunod na malalasing ka, huwag ka naman sanang wiwi galore. Kung saan-saan na lang eh. Sa ceiling, sa floor, sa gilid, ng door, sa ventilador. Kung may liga sa pag-jingle, ikaw ang leading sa score. Ihi pa more! Okay, so kung nakasubaybay kayo sa channel natin since, since day 1 or sabihin natin neto lang, kahit neto lang, alam nyo or lagi ko sinasabi to na ayoko maging bias. Gusto ko pantay-pantay lang tayo sa channel na to, no? Flip Top, PSP, Motus, Pulo, FRBL, ang dami nating review, pero ayoko maging bias. Lagi ko sinasabi sa inyo, ayoko maging bias. Okay. Idol man yan, kilala man yan, tropa man yan, kaibigan man yan. Basta sa channel natin, kung ano yung opinion ko sa narinig ko or sa napanood ko, yung sasabihin natin. Okay? So, honest opinion sa round 2 ni Looney, para sa akin masumina. No? Kumpara sa round 1, tangina yung round 1, sobrang pulido nun. Aaminin ko, sobrang pulido, sobrang na-amaze ako doon kasi rhyming, tapos susuntok, tapos ang ganda pa rin ng rhyming, tapos mag-pay off pa rin yung mga punchline. So, round 1, walang duda, Looney yun, sa score na 9-8, kasi, ito, ulitin ko lang, no, recap lang, yung round 2, yung round 1 G-Clown, kumbaga, kung na-maintain niya yung ganong kalakas na yung pinaka-punchline niya, kung na-maintain niya yon na ganong kalakas, yung unang-unang haymaker, na nadala niya yon sa second at saka sa third na mga haymaker or mga punchline. Possible na sa kanya ko pa ibigay yon or to itabla ko, pero hindi eh. Isa lang yung naging malakas, tapos yung pangalawa, pangatlo, hindi na ganun kalakas, na bawasan. So for me, malinaw yon, Looney. Pagdating sa round 2, syempre nag-expect ako ng mas malakas na Looney kasi ang lakas na nung round 1 niya eh. Pero ano nangyari? Para sa akin, kung paano ko napakinggan, kung paano ko napanood yun, para sa akin, mas bumaba yun. Bumaba ng, parang in terms of haymakers or sabihin nating mga rhyming schemes, mas pulido kasi yung round 1. Mas marami akong narinig na mga rhyming schemes doon, rhyming skills doon. Pagdating sa round 2, medyo naglaylo ng konti. Siguro, hindi naman ganun karami yung binaba. Siguro, parang 3, sabi natin 3 lines ahead lang yung round 1. Ano lang, nagbigay lang ako ng number para makita nyo kung gaano dikit or kaano pa rin, kalapit pa rin yung round 1 and 2 ni Loons. So ayun, parang 2 steps behind lang yung round 2 or 3 steps behind lang yung round 2 compare sa round 1 niya. Ganun lang naman kadikit, pero para sa akin mas bumaba talaga yung round 2 ni Boss Looney. So, kung mauulit ni G-Clown yung performance niya doon sa round 1, possible na tumabla si G-Clown. Pero kung malalakasan naman ni G-Clown yung performance niya doon sa round 1, baka kay G-Clown yung round 2. So, depende pa rin kay G-Clown to. Let's go. Yo! Idol, kamusta? Ang bilis ng panahon ah. Dati pinapanood lang kita sa TV, ngayon kalaban na kita. Hindi ka ba natutuwa na yung dati mong panatiko, kalaban mo na ngayon? Dati pinapanood lang kita kung paano pumatay, ngayon ikaw na yung ibabaon. So paano, idol? Pwede pa picture? Pakyo, sinasay ko lang kita. Magpapapicture lang ako sa'yo, gago, pag photographer ka na. Kamusta mga taga-Davao? Maayong gabi sa inyong tanan at mga putang ina mo. Ano pa talagang gusto mong patunayan sa amin? Sobrang galing mo na, bro. Kasi mapabattle o kanta, lahat inangkin mo na, pre. Maawa ka naman sa amin, Lods. May pamilya rin kami. Hanga-hanga na kami sa'yo eh. Sobrang talino mo na masyado. Sinong di hahangat ang ina pati sa drug test pasado? Gago. Pero bago mangyari to, ako'y dumaan muna ng simbahan. Nanalangin na sana iligtas ako makarating ng Davao at naway gabayan ako bago lumaban. Sabay-sabing, Panginoon! Huwag niyo pong hayaang si Looney ang magkampiyon! Panginoon!
Pera lang po ang nabol nun. Wala po siyang pambayad sa operasyon. Ako na lang ang papanaluhin mo, Panginoon. Tutulungan ko na lang siya makalikom ng donasyon. Panginoon, parang awa mo na. Sige na, ako na lang. Lahat ng huradong boboto sa akin, Panginoon, babalatuhan ko na lang. Mangmang! Anong walang flip-top at sunugan kung walang luning na panood? Huwag mo nga kaming ginagawang tanga. Walang flip-top at sunugan tarantado kung wala yung dalawa. Walang sunugan kung wala si Mike Swift. Walang flip-top kung wala si Arik. O ngayon, sinong walang utang na loob? Eh kung walang flip-top at sunugan, gago, walang luning mapapanood. Ito ba yung idol nyo? Ito ba yung idol nyo, si Looney? Yung idol nyo walang kwenta, na umaastang taong simbahan pero sumasamba sa pera. Ito ba yung idol nyo, si Looney? Yung idol nyo walang kwenta, na kahit may asawa at anak na, may tangan pang litrato sa kubeta. Ito ba yung idol nyo, si Looney? Yung idol nyo walang kwenta, yung kanang kamay na ng gancho kay Francis Magalona. O ano? Ito yung idol nyo walang kwenta, na sa kagustuhang mabili si Looney, pati si Marlon ibinenta. Ganyan kakupal tong si Idol. Talagang lihiti mo. Pero wag sana dumating sa puntong sisihin mo si Looney pag di mo na mabalikan na sarili mo. Time! Ayun, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung mauulit ni G-Clown yung performance niya sa round 1, possible itabla ko yung round 2, di ba? Yun yung sabi ko. Pero kung mahihigitan naman ni G-Clown yung performance niya sa round 1, kay G-Clown ko ibibigay yung round 2. Pero anong nangyari? Para sa akin, pumantay lang si G-Clown dun sa naging performance niya sa round 1. 'Di ba? Napaka-solid nung may isang solid na haymaker si G-Clown sa round 1. Tapos dito rin sa round 2, meron siyang ginawang may ginawa siyang story 'di ba? Yung hindi naman actually story, parang yung about dun sa nagdumaan siya ng simbahan. Yun, nagustuhan ko yung scheme na yon. Tapos meron pang isang malakas na may isa pang malakas na linya si G-Clown dito sa round 1, nakalimutan ko lang. So yun, humingi ako ng sign sabi ko isa pang malakas na linya kay G-Clown na yon. Pero anong nangyari, naulit lang din yung sa round 1, no? Isang malakas na haymaker. Tapos yung mga sumunod, hindi malakas pa rin pero hindi na kasing lakas nung nauna. So sayang kasi ang dami ko nagustuhan na linya dito sa round 3, round 2 ni G-Clown, pero hindi naging ganoon Parang malakas, nabawasan. Ganon yung naging Ganon naman yung power scaling ko dun sa mga haymaker ni G-Clown. Pero round 2 itatabla ko 'yon. Bakit? Mas punto si G-Clown, mas mabigat yung mga sinasabi niya, mas nagustuhan ko yung timpla or yung flavor or yung execution ng mga verses ni G-Clown para kay Looney. So round 2 itatabla ko yon. So malinaw sa round 1 Looney, pero round 2 malinaw yon, itatabla ko yon para sa akin. Kasi for me, hindi ko nakikita ang lumamang si Looney sa ganitong aspect. Si G-Clown naman, hindi ko naman nakita na lumamang sa ganitong aspect. So for me, tabla sila sa mga categories na pinakita nila sa round 2. So yun, wala na dapat pagtalunan. Tabla yung round 2 for me. So 17-16, 8-8 para kay G-Clown, 9-8 naman kay Looney. So 17-18, tama ba? Hindi, 17-16 in favor of Looney. Round 1 Looney, round 2 tabla. Round 3, let's go. Gusto ko lang ninyong malaman, dapat nung second sight pa kami naglalaban. Kaso pinaurong niya sa aspakan. Tapos pinaurong ulit sa Pakusganay. Halos 5 buwan na yung handaan. Kung di kuryente lamang ang mga duwag, ikaw na ang pinakasaksakan. Kung naging planeta ka, ikaw yung Pluto. Kasi hindi ka tinuturing na tunay. Binigyan ka na nga ng 5 buwan, pero wala ka pa rin buhay. Ako si El Payaso. Galing nun. Opisyal na berdugo ng mga putapete.
Alam nyo ba, dapat nung Mayo ko pa to kinuryente, kaso sinuwerte kasi nabigyan ng pardo ng presidente. Kaso ngayon, hindi na yan pwede. Gagi, umpisa pala ng round 3, pulido at solido na yung mga punto na sinasabi ni Looney dito. Lalo na yung binigyan ka na nga ng 5 buwan. 'Di ba? Hindi ka pa hindi ka pa nabuhay, parang ganon. Tas solid 'yun para sa akin. Kasi ako si El Buwan pero wala ka pa ring buhay. Ako si El Payaso, opisyal na berdugo ng mga putapete. Alam nyo ba, dapat nung Mayo ko pa to kinuryente, kaso sinuwerte kasi nabigyan ng pardo ng presidente. Kaso ngayon, hindi na yan pwede. Kamatayan na ang hatol, panahon na ni Duterte. Ikaw wag kang feeling lapitan ng chicks porkit mukha kang bulate. Kamukha mo yung teacher ko dati sa MAPE, si Mr. Tugade. Kamukha mo rin si Maki, si Price Tag, si Badang, puta, ang dami. Ganyan pala siguro talaga itsura mo pag produkto ka ng bukake. Para sa mga hindi nakakaintindi ng salitang hukage, ang bukake ay kung saan ang isang babae ay dinadali ng 20 lalaki. Ako sa nanay ni kumpare, ganun na nga yung nangyari. Sa tumbong ka lumabas, kasabay ng pagtae. Tapos tubol na matigas ang nagsilbi mong karwahe. Abay pare, bibigyan naman kita ngayon ng libreng sex advice. Araw-araw ka mag-exercise at kung pwede ko sanang i-emphasize na bawas-bawasan mo yung extra rice. Kasi mukhang hinihilamos mo yung chili hot sauce kapag kumakain ka ng crispy nachos. Grabe rhyming, no? Parang laban ni Baron at Kiko Matos na hindi natapos. So, sobrang takaw mo, mukha ka ng 15 anyos na Jimmy Santos. Grabe rhyming. Tapos, Diyos mio sa rhyming si Looney. Grabe yung rhyming. Yun lang yung masasabi ko. Props sa rhyming scheme talaga ni Boss Loons. Mukha ka ng 15 anyos na Jimmy Santos. Tapos, maglalabas ka pa ng clothing line. Ang kokorni naman ng design kaya wala nagko-consign. Ano ba yung kinuha mo mga graphic artist doon? Colorblind? Rat, parang Columbine. Rap style ni Glock at Ismag ay pinagko-combine. Yun ang tinatawag ko na double time pero yung bottom line, Jolo Grime. Puro pakata. Puro pasakali at pamparami na kadalasan ay dinadaan na lamang sa arte ng pagkasabi. Yung estilong ginagamit mo, si Smaglas ang may-ari. China yung galawan, gayang-gaya pagkayari. Bawat ilandang at hinatsa, bawat bagsak niya at hati, pati pagkumpas ng mga kamay hanggang sa pagbasa niya ng labi. Puro pakata pinag-iinteresan. Halatang-halata naman na walang laman at pinipilit bilisan. Kapag ako nag-rap na mabilis, pati kidlat nalilintikan. Pero malinis na iintindihan, nakikinig lahat yung flip-top nagiging sinihan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mini trivia na parang Wikipedia. Alam niyo ba yung may hawak dito ngayon, manager ko dati sa Sticky Media. Naninakawan ako ng 1 milyon, tapos nag-feeling ninja at naghanap ng mga bagong magagangong rapper na ibibida. Mga rapper na tulad mo, mga typical na bobo. Sobrang madali lang mapa-oo. Maniniwala agad pag sinabihan mo bibilhan ng auto. Ang hindi mo alam, yung manager mo, middleman lang, middleman loloko. Oo, umamin ka na, kunwari ka pa. Akala mo pro-artist, con-artist pala. Yung manager mo matindi. Pero huwag ka mapapraning pre, huwag ka maririndi. Hindi ka mapapakinabangan nun kasi wala kang silbi. Dapat magpasalamat ka na lang at nakalaaban mo ako. Wala nga naman bro. Kung para sa'yo maaga yung Pasko, para sa akin naman isang ordinaryong Sabado lang to. Aroy! Inang yan, sakit naman nun. Para sa akin, ordinaryong Sabado lang to. Yung ender ni Looney, no? Ang sakit nun, no? Kung para sa'yo, maaga yung Pasko, sa akin, shit! Tangina, yun pa yung tumatak sa akin. No? Yun pa yung tumatak sa akin. Pero, consistent Looney. Rhyming scheme. Sobrang consistent ng rhyming scheme ni Boss Loons. Pero ano talaga sabi ko sa inyo nung review ko kay Looney Badang ko ba ito nasabi. Pero basta may sinabi ako no, na ang napanood ko lang sa bracket na to or sa battle na to ng isa buhay na to, yung Looney Tipsy D tsaka yung Looney Plasma. Okay? So sa
review ko kay Looney Badang, hindi ko siya binigyan ng perfect 10 eh. Si Loons, hindi ko siya binigyan ng perfect 10 kasi alam ko na mas may pulido, mas may solid pa na performance kasi nga napanood ko nga yung Looney dun sa kay Tipsy D. Alam ko yung alam mo yun, pag nagseryoso si Looney, alam ko na mas malakas pa. So yun yung ginawa kong reference, no. Round 1 ni Looney kay G-Clown, solid yun. Round 2 bumaba ng bahagya. Round 3 masasabi kong gitna eh. Nasa gitna siya ng 9 at 8. Kumbaga 8.5 or 8.7 or 8.8. Ganun yung scaling ko sa round 3 ni Loons. Kasi malakas na yung umpisa niya eh. Ganda ng punto. Kaso habang tumatagal nagiging humihina. Ganon naman yung naging ganon naman yung naging take ko sa round 3. Siguro masasabi ko na pinakamalakas na round ni Looney yung round 1. Pero pagdating sa round 2, humina yon ng konti. Pagdating sa round 3, humina din yon ng konti. So, round 2 and 3 para sa akin magkaparehas yon. Strongest round ni Looney yung round 1. So, scorean ko na 9-8-8 para kay Boss Loon. So 25 points para kay Looney kasi 9-8-17 plus 8-25. Si G-Clown naman merong 8-8-16. So kailangan ni G-Clown ng 9 points sa round 3 para tumabla. 10 points naman para manalo. Exciting to. Let's go. Exciting. Sa totoo lang, Loons, masama ang loob sa'yo ni Enigma. Kasi sa tuwing may laban at pagkakaperahan ka lang daw nagpapakita. Ano ba klaseng utak meron ka? Ba't papalit-palit ka ng ugali? Cebuano ka, di ba? Pero ba't yung pinupunto mo'y di mawari? May mga nakausap akong organizer. Wari ko'y naguguluhan sa yung lahi. Hindi ka naman daw kasi Indiano, pero ba't ini-Indian mo sila palagi? Bakit ka pa nga ba sumasali? Dahil mahilig ka mangupal at manggago? Kupal ka, gago! Sumali ka para mangupal, baka sa pera ka mo. Konting panahon na lang tanga, nasa pera na yung mukha mo. Sumali ka lang pala para mangupal eh. Sana nagsuntukan na lang tayo. Hari ng tugma, ulul, wala kang maloloko. Kanang kamay mo lang ang maaaring lumapat dun sa trono. Papaano ka naging hari? Sa pagiging ganit ka na buhay. Impostor ka lang na hari, nasa langit na yung tunay. Okay. Pero seryoso, ako'y nahirapan maghanda. Sa dami ng butas kong sinilip, mata ko'y muntik ng mamaga. Takot ko ay nilabanan hanggang yung nervous ko'y mawala. Hindi ako umiinom na kape sa Starbucks, kaya wala tong daga. Tila na-trap na tong si Idol, okay. Pero di nyo paramdam. Nakakalungkot isipin, sasabit kong kani-kanino para lang may kasikatang makamkam. Idol, ang sakit isipin, di ba ang dami mong alam. Yung future hip-hop ng Pinas, nakiki-futuring na lang. Tapos kinay-question mo si Badang, na kayo sumatanda na kaya ba't sumasali pa sa ganitong klaseng pakulo? Ang kapal ng mukha mo. Kasabayan mo lang siya, tarantado, pero ba't di mo alam yung pinipunto ng tao? Kahanga-hanga si Badang kahit laging talo. Pamilyado pero paulit-ulit sumasali para lang sa eksena. Ikaw kaya sumasali, tangina mo dahil sa pangangailangan mo ng pera. Humupas na yung katanyagan mo, kaya kung kani-kanino na lang sumasama. Buti pa si Glock 9 alalay ng hari, samantalang ikaw alalay na lang ni Abra. Grade 4 ako nung unang mapanood kita sa TV. Sakto lang yung baon ko sa eskwela, kaya di makabili ng CD. Republic of the Philippines, kakilakilabot, oras na yung beat ay bumayo. Aaminin ko yung totoo, pinangarap kong maging kayo. Hindi po ako nagpapaawa o nagpapakababa para lamang magbida. Nakakatawa lang isipin na makalipas ang halos 14 na taon sa industriya, aabutan pa kita. O ano, Idol? Kamusta? Napakabilis ng panahon. Dati pinapanood lang kita kung paano pumatay, ngayon ikaw na yung ibinaon. Gusto sumasali ka para sa pera, ako sa mataas kong ambisyon. Ngayon yung sabihin ng rason kung sino karapat dapat magkampiyon. Time! Patay tayo dyan. Nag-expect ako ng nag-expect ako ng malakas na G-Clown sa round 3. Kasi rounds 1 and 2 consistent para sa akin. Pero pagdating sa round 3, hindi na naging ganun ka-epektibo yon. So, andun na ako sa punto na shit, ito na. Ito todo na ni G-Clown. Mas malakas na yung G-Clown yung maririnig ko. Pero, hindi nangyari yon.
bumaba, naging dragging, hindi naging epektibo yung mga angulo or references na ginamit niya dito sa round 3. Sayang yun. Kasi andun na tayo eh. Round 2 entry ni Looney hindi ganun kalakas eh. Andun na tayo sa naghahanap na tayo ng beatable na round, pero hindi naging enough yung round 3 ni G-Clown para ipanalo yung round 3. So naging dragging talaga yung round 3 para sa akin. Hindi na naging epektibo yung mga verses or yung mga baon ni G-Clown sa laban na to against Looney. So ayun yung naging story. Sabi ko nga, kailangan ni G-Clown ng 9 points para tumabla, 10 points para manalo. Pero anong nangyari? Bumaba. So bigyan ko ng 7 points si G-Clown sa round 3. So 8-8-7, 23. That's 23. So 23. Kay Loons naman 9-8-8. That's 25. So 25 to 23 in favor of Looney sa rounds 1 and 3. Round 2 tabla. So 9-8 sa round 1, 8-8 sa round 2, 8-7 sa round 3. So dikit lang naman yung scoring, pero per round 1 Looney, round 2 tabla, round 3 Looney. So 1 and 3 para sa akin Looney yun. So tignan natin kung may magiging kapares tayo, pero sana meron. Top, pakusganay, ikaduha, huling laban na ng gabi para sa Isabuhay 2016. Looney vs. G-Clown. Flip top, magingay, isa pang best para sa kanila. Maraming salamat ulit sa lahat ng suporta lagi, Davao. Boto, 6-1. Puta, 6-1. May bumoto pa kay G-Clown, diba? So, ganun kalakas yung G-Clown dito, men. And appreciate ko yung mga verses na dala ni G-Clown dito sa laban na to. Gusto ko yon. Para kay Looney. Shoutout kay G-Clown! Shoutout sa inyo! Yo, Vega. Isa ako sa bumoto kay Looney. Dahilan ng pag-umukom ko sa kanila. All 3 rounds pinuto ko si Looney kasi mahusay yung pinupunto ni G-Clown. Para sa ni Looney na may magandang pinupunto, pero yung kay Looney talagang binigyan niya ng skills, content, bigat ng content, yes, consistency ng mga totoo yun. Niya. All 3 rounds binigay ko kay Looney. Pero hindi ibig sabihin na manayo yung ginawa ni G-Clown. Tangina, mahusay pa rin. Para sa akin, preparado talaga si G-Clown, pero mas nanay talaga yung kita naman na well prepared si G-Clown doon. Manalo sa isa. Yo, check. Sobrang dikit ng laban, napakadikit ng laban. Yung round 1, binigay ko kay G-Clown. Pati yung mga pasabog ni G-Clown, yung pinupunto niya, pareho silang may pinupunto eh. Yung round 1, binigay ko kay G-Clown. Sa round 2 at sa round 3, so pareho silang may pinupunto, pero para sa akin, mas constructive yung ginawa ni Looney sa yung mga linya niya, pagkasunod ng linya niya. So napakadikit ng laban, actually, pero yung round 1, binigay ko kay G-Clown. Round 2, round 3, Looney. Yo, Rudik, binigay ko yung boto ko kay Looney. Bakit? Round 1, panalo si Looney. Yes. Sa pasimplihan lang ng pagka-layout ng mga bars niya. Simpleng-simple pero tumatatak. Round 2, panalo si G-Clown. Yung angles niya sa round 2, yes, malakas talaga mas yun. Malakas. Round 3, panalo si Looney. Kasi consistent pa rin yung angles niya pa iba-iba. Katulad. So si Rudik, parehas kami na 1 and 3 na Looney, pero yung round 2 kasi binigay niya kay G-Clown. Pero hindi ko rin masisisi, malakas talaga yung round 2 ni G-Clown doon. Nung sa round 1. Tapos kaya niya na outperform si G-Clown kasi sa round 3 binalik pa rin ni G-Clown yung angles niya sa round 2, which is yung personals. Yun, kaya binigay ko yung boto kay Looney. Binoto ko si Looney kasi same reason. Dahil sa angulo siguro kasi na rin. Pero
ibang punch lang yung G-Cloud, sobrang lakas din talaga eh, parang hard hitting. Pero Looney, parang flawless, as usual, tsaka yeah. Pero G-Cloud, you're the man, props. Balaki the pricing batch 1, Taksil music video, panoorin, share. Unang-una, props kay G-Clown. Para sa akin, career high performance na yun. Gabi, sobrang linis, malakas yung mga angulo. Pero binigay ko yung boto ko kay Looney dahil lumamang siya para sa akin sa creativity, ng angles, ng rhymes, tsaka yung lakas ng performance. Props kay G-Clown, marami siyang hard-hitting na punches sa mga angulo ng personal. Yes. Pero may disadvantage kasi si Looney sa ganun dahil alam natin yung mga anggulong yun. Tapos nagkaroon ng repetition si G-Clown sa third round. May mga anggulong nasabi niya na sa earlier rounds, tapos inulit niya na para sa akin mas nakabawas kaysa nakatulong. Okay. Pero props sa pareho, Looney. Sa 7 judges siguro ako lang bumoto kay G-Clown. Pagdating siguro sa preparasyon, sa lakas ng presence, halos paras lang. Pero binase ko na lang sa creativity ni G-Clown, sa mga angles niya. Tsaka marami siyang suntok na ginawa at para sa akin binigay ko yung round 1 tsaka round 3 kay G-Clown. So respeto kay Looney, idol ko yun, pero naging lang fair judging lang based sa taste ko. Yes, Hindi ko alam yung ibang judges, pero that is based on my opinion. Yes, wala naman tama at mali. Props kay Zero R. Tapang niya doon sa part na yon. Yo, Cool Kid, binigay ko yung boto ko kay Looney. Yung first round at third round, binigay ko kay Looney. Sa siguro, first and second. Sa galing niyang gumawa ng angle. Konting-konti lang ang diferensya, tapos kay G-Cloud, yung may mga naririnig lang siguro ko paulit-ulit. Pero respeto kay G-Cloud, pare, ang galing. Looney. So, ayun, 1 and 3 doon din, no? So, sabi ko sa inyo, 1 and 3. So, ang galing natin sa part na yon kasi nakita natin yun na lumamang talaga si Looney sa rounds 1 and 3. Pero yung 2 kasi yung iba binigay kay G-Clown. Hindi ko lang alam kung yung iba ba is tinabla yun. Pero 1 and 3 talaga yung pinaka naging highlight ng battle na to. And Looney talaga yun. So galing natin sa part na yun. Nakita natin yun. May naging kapares tayo kahit paano sa boto kay Looney. So galing. Proud naman ako sa paghimay ko sa battle na to kasi yun yung naging outcome, no? Wala man tayong exact na kaparehas na vote, pero meron pa rin naman sa pamamagitan ng 1 and 3 na rounds para kay Looney. So, ayun. Ngayon, tapos na natin. Advancing na sa semis si Looney and Tipsy D. J-King naman, sabi nila, sobrang controversial daw yun kasi dapat daw panalo si J-King at nag-choke daw si Tipsy D doon. So, masasagot na yan, guys. Siguro bukas reviewin na natin yan. Okay? So, kita-kits tayo sa Tipsy D versus J-King bukas ng gabi, mga kumag. So, yun. Malapit na tayo matapos. So, kita-kits tayo sa next na review video, mga kumag. Peace out.